So, welcome, Highway Road sa aking YouTube channel. This video is for professional reviewer for Code B, B1, and B2. So, galing po yan mismo dito sa libro ni LTO, no, na Filipino Driver's Manual. So, ginawan ko siya ng video para makatulong po sa inyo at pumasa po kayo sa ah, pagkuha ng lisensya, no? Tapusin niyo po hanggang dulo. So, this is part 1 of 50 questions, no? Pero actually, madami pa siya. Susunod ko na lang sa part 2, no? So, umpisahan na po natin. Question number 1. Sino ang professional na driver? So, tamang sagot, sino mang driver na binabayaran o inuupahan magmaneho ng isang pribado o pampublikong sasakyan. Question number 2, ang isang pampublikong sasakyan ay maaari lamang imaneho ng taong may blank. Tamang sagot, B, lisensyang pang-professional. Question number 3, ano ang kaakibat na kaparusahan kung ang isang driver ay may mapatunayang huwad ang kanyang lisensya? Tamang sagot, A, ang huwad na lisensya ay kukumpiskahin, hindi papayagang makakuha ng lisensya ng 1 taon matapos bayaran ang multa. Question number 4, ano ang magiging kaparusahan kung ang isang driver ay nahatulan ng korte na gumawa ng krimen habang nagmamaneho? Sagot, A, multa at habang buhay na diskwalifikasyon sa pagkuha ng lisensya. Question number 5, ang aplikante ng lisensyang pang-profesional ay kinakailangang hindi bababa sa edad na? Sagot, B, 18 taong gulang. Question number 6, ano ang dapat mong gawin kung ang kasalubong na sasakyan ay sadyang dumaan sa gitna ng linya upang mag-overtake sa isa pang sasakyan? So, ang sagot, B, unti-unting lumipat sa kanang bahagi ng kalsada at senyasan siyang mag-overtake. Question number 7, kung ang iyong sasakyan ay may ABS, ano ang dapat mong gawin kung lubang matulin ang iyong takbo at kailangan mo ng biglang huminto? Sagot, B, unti-unting magpreno na may mariing pagtapak sa pedal. Question number 8, ano ang dapat mong gawin kung ang pasalubong na sasakyan ay sadyang dumaan sa gitnang linya upang mag-overtake sa isa pang sasakyan? Sagot, A, maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Question number 9, sa isang intersection na walang ilaw trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa anggulong 90 degrees. Sino sa dalawang driver ang dapat na magbigay daan? Sagot, A, ang driver ng sasakyan na unang dumating sa intersection. Question number 10, ano ang dapat mong gawin kung papalapit ka sa intersection at ang iyong dadaanang kalsada ay naharangan ng mabigat na daloy ng trapiko? So, sagot, C, huminto at maghintay kung maaari nang umusad sa utahan upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko sa intersection. Question number 11, bago lumipat ng lane, bukod sa pagbibigay ng senyas at pagtingin sa mga side at rear view mirror, ano pa ang dapat mong gawin? Sagot, A, sulyapan ang mga katabing sasakyan upang maiwasan ang sakuna sa lansangan. Question number 12, alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal sa mga driver ng pampublikong sasakyan? Sagot, C, lahat ng sagot ay tama. Question number 13, saan dapat nakatuon ang gulong kung pumaparada sa kalsadang pataas na may bangketa? Sagot, palayo sa gilid ng bangketa.
Number 14, ilang araw dapat asikasuhin sa LTO ang paglabag sa batas trapiko? Sagot A, sa loob ng 15 araw. Question number 15, ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may senyas na huminto? Sagot C, huminto, tumuloy lamang kung ligtas na itong gawin. Question number 16, kapag papalapit sa isang biglaang pagliko o kurbada, dapat, sagot A, bagalan ng takbo bago lumiko. Question number 17, sakaling may sakuna sa lansangan, ang unang tungkulin ng driver na sangkot dito ay, sagot, asikasuhin ang mga nasaktan at humingi ng tulong. Question number 18, ang bilis ng pagmamaneho sa gabi ay nakasalalay sa, sagot, lahat ng sagot ay tama. So number 19, ang pag-inom ng alak bago magmaneho ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakuna sa lansangan. Dahil kung lasing ang isang driver, siya ay, tamang sagot, ayun. Number 20, ang senyas trapiko na ito ay nangangahulugang magbigay daan. Tamang sagot, baliktad na tatsulo. Number 21, mahirap magmaneho kung gabi kaya dapat gawin ang mga sumusunod kapag may kasalubong na sasakyan. Tamang sagot, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi sa low beam. Question number 22, pinahihintulutan ng Temporary Operators Permit o TOP ang nahuling driver na magmaneho ng sasakyan sa loob ng, tamang sagot, A, sa loob ng 72 oras. So question number 23, ano ang pangunahing layunin ng mga batas, alituntunin at regulasyon pang trapiko? Sagot C, magkaroon ng maayos na daloy ng trapiko. Question number 24, kapag papalapit sa isang madilim na kurbada o interseksyon, siguraduhing, tamang sagot, B, sumenya sa pamamagitan ng pagtaas-baba ng headlight upang malaman ng mga tao at mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. Question number 25, kapag tumanggi ang driver ng pampublikong sasakyan na magsakay ng mga pasahero, ang lisensya niya ay A, kukumpiskahin, B, suspendin, C, lahat ng sagot ay tama. Ang tamang sagot ay C, lahat ng sagot ay tama. Question number 26, kapag nalampasan na o nakapag-overtake ang isang sasakyan, maaari nang bumalik sa orihinal na linya kung, sagot, B, natatanaw mo sa rear or side mirror ang sasakyang nilampasan. 27, kung paparating sa isang intersection na may kulay berdeng ilaw trapiko, ano ang ibig sabihin nito? Tamang sagot C, ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Question number 28, ano ang pinakaligtas na alituntunin habang ikaw ay nagmamaneho? So, tamang sagot A, huwag ipilit ang karapatan sa daan. Question number 29, ang blind spot ay nasa gawing kanan o kaliwa na hindi mo nakikita sa iyong side mirror. Ano ang dapat mong gawin bago umatras? Tamang sagot A, lumingon upang matiyak na walang nakaharang sa daan. Question number 30, kung paparada ka sa isang kalsadang pataas at walang bangketa, iayos ang gulong patungo sa, tamang sagot, gilid ng kalsada. Question number 31, maiiwasan ang mga sakuna sa lansangan kung,
Sagot, susundin ang mga senyas pantrapiko at alituntunin at regulasyon ng batas trapiko. Question number 32, habang nagmamaneho at kailangan mong tumawag o sumagot ng tawag at wala kang earphone o Bluetooth, dapat kang, tamang sagot, B, tumabi sa gilid ng kalsada at ligtas na lugar at sagutin ang tawag. 33, ang mga motorista na mabagal kaysa sa iba ay dapat na nasa, tamang sagot, outer lane. Number 34, ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho sa highway na maraming lubak? Tamang sagot, B, bagalan ang takbo. Number 35, sa mahabang biyahe, dapat gising at alisto. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay pagod na at antok na antok? Tamang sagot, C, pumarada sa ligtas na lugar at tumidlip ng ilang minuto. Number 36, ang pagmamaneho kapag malakas ang ulan ay lubhang mapanganib dahil hindi makakakita ng maigi. Ano ang dapat mong gawin? So, sagot, i-switch ang headlight at bagalan ng takbo o di kaya naman ay huminto sa isang ligtas na lugar kung ang sitwasyon ay mapanganib. Number 37, kung minsan dumaraan ang driver sa isang kalye na maraming sasakyan at maraming tao, alin sa mga sumusunod ang dapat niyang gawin? Tamang sagot, A, bagalan ng takbo at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Number 38, ang kumikisap-kisap na dilaw na ilaw pantrapiko ay nangangahulugan na, tamang sagot, A, bagalan ng takbo at dumiretso ng may pag-iingat. Question number 39, ang pinakamabisang gawin sa isang tumututok ay, tamang sagot, B, bagalan at bigyan ng daan ang nasa likod. Number 40, pinahintulutan ng pagparada kung ang sasakyan ay blank. Tamang sagot, A, lampas 4 na metro sa buka incendio. So, meaning yan is fire hydrant. Ha? So, number 41, ano ang pinakamabigat na kaparusahan sa pagmamaneho ng nakainom o nakadroga? So, tamang sagot, panghabang buhay na pagbawi ng lisensya. Question number 42, sa normal na pagkakataon sa kalsada ng pangdalawang sasakyan patungo sa iisang direksyon, ang pag-overtake ay pinahihintulutan sa, tamang sagot, kaliwang linya. Number 43, kung may nakita kang bola na mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang may batang sumusunod dito, ano ang dapat mong gawin? Tamang sagot, bagalan. So, number 44, ano ang dapat mong gawin kung nakakita ka ng senyas trapiko na nagsasabing mag-ingat, madalas ang aksidente dito? So, tamang sagot, bagalan at maging alisto. So, number 45, alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na lugar sa pag-overtake o paglusot? So, tamang sagot, lahat ng sagot ay tama. No? Number 46, ano ang dapat mong gawin kung isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitnang linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang lumipat mula sa kanyang linya? So, tamang sagot, maging alisto, bagalan ng takbo at magbigay ng daan. Number 47, so kung hindi ka pa naka-like, no, please like, share, at ikaw na rin bala sa subscribe button. No? Tuloy natin. Number 47, kailan ka dapat ganap na huminto? Tamang sagot, B, kapag pula ang ilaw trapiko. Number 48, saan mo kailangan huminto upang kung may pulang ilaw trapiko? So, tamang sagot, huminto bago makarating sa itinakdang guhit.
Number 49, ang pagwawalang bahala sa ilaw trapiko ay tamang sagot, B, maaari kang maaksidente at mamatay. So last question, 50/50 ano. So susunod ko dito yung part 2 pag nagawa ko na i-upload ko na din. Pero ito 50/50 makakatulong na 'to sa inyo 'no, sa mga kukuha ng mga professional driver's license for light vehicles, code B, B1 and B2 ano. Sana napanood niyo 'tong video na 'to hanggang dito sa 50 questions na 'to para talagang pumasa kayo. Ito is Tagalog version pero may upload na ako na English version din 'no, panoorin niyo na lang. Tingnan niyo na lang sa playlist ko yung LTO reviewer 'no. So balik tayo, ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay tamang sagot is ang kaliwang braso ay nakaturo pa itaas. So ayun, thank you so much for watching my video ano. So don't forget to like, share at ikaw na rin po bahala mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook channel. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook account, Noah Raynon Tracker. Thank you for watching and good luck to your LTO test no exam. See you on my next vlog.